Okay, so good morning, or should I say good evening, everyone. Okay, so for tonight, I will going to discuss with you our first topic in NYSci for the pre-final period. So this is the population and human ecology. Okay, so what are our objective for this one? So we have here uh, describe the characteristic features of the four spheres of the Earth, discuss the factors that determine the population size, and enumerate ways to help control the population explosion. Now, ano ba ang halaga, no? Bakit kailangan natin pag-aralan ang populasyon? Kasi alam natin that people are aiming for adequate food, good health, education, and employment. Kaya lang, sa pagdami ng tao sa mundo o sa isang lugar, lahat ito affected. Kakulangan sa pagkain, good health, education, and employment. Lahat yan ay affected once na dumami ang tao sa isang lugar. Ganon din, economic status of the country will be affected kasi dadami ang susustentuhan ng bansa. Social issues like prostitution, crime rate will also be affected. Di ba? Kasi wala silang mapuntahan, ano ang gagawin nila para sila mabuhay? Political problems, di ba? Corruption heightens. Kasi sasamantalahin ng iba ang isang lugar na matao para sila makakuha ng mga boto. Then afterwards, what will happen? Now, population explosion is responsible for the most of the environmental problems. Wala na question diyan. The more na matao sa isang lugar, the more na prone ang lugar na yon sa environmental issues and concern. And the Philippines is no excuse. So, mas kilala tayo sa mabilis na pagdami ng tao. So, let me introduce to you back, no, yung layers of the earth. Bakit ito pinag-uusapan dito? Kasi since ang mga tao ay nakatira sa mundo, dapat alam natin anong lugar ba sa mundo tayo nag-stay. So, though in general, hindi naman tayo nag-stay sa lahat ng areas na ito, but we just want to introduce to you that the earth has these layers uh, which has their own capacity to control and to affect human population. So crust is normally where we stay, mantle, and then the core. So sino ang pinakamakapal? We have the mantle. Siya ang pinakamakapal na layer. Yung parang ano lang, no, covering lang ng mantle is our crust. So this is where we stay. And at yung pinakagitna, which na-concentrated yung energy ng Earth, concentrated yung gravitational pull. So that's what you call the core. Now, in the system, no, saan ba tayo, ano bang mga spheres na bumabalot sa mundo? Atmosphere, diba? Mga region, nandito ang mga hangin. Now, you see here the components of the atmosphere. So I will not discuss to you anymore. Bakit mas mataas ang nitrogen over oxygen? Nasabi ko na yan in our past lesson. Next, lithosphere. It is the region of the earth where it is basically a combination of the crust and the mantle and where human population or life forms stay. But if we are talking about life forms, the place where these life forms exist is what we call later the biosphere. Now, aside from the lithosphere, the land, syempre, meron din part dyan ng hydrosphere. And
more of water, and these are the four major oceans. So, ano ang difference ng ocean sa sea? Size. And this is the biosphere. Diba? This is just a portion. Ibig sabihin, the place or the region where you can see the life forms, ang tawag lang doon ay biosphere. Pero nasa ang biosphere? Nasa lithosphere. Nasa hydrosphere. Diba? Nandun siya. Kasi may buhay sa lupa, may buhay sa tubig. So, it's just emphasizing that there are regions na may buhay. At ang tawag doon ay biosphere. Now, ang Earth din daw is some kind of a system. Pag sinabi natin system, may organization. Diba? Interrelated ang bawat isa sa lahat. Actually, there are three forms of system: open, closed, and isolated. But the Earth is not, can't be isolated. Kasi pag sinabi mong isolated, yung system or the one understudied is not capable of interacting with the environment, and the environment is not also capable of interacting to the one inside. Pagang tayo-tayo lang ito. Diba? Ganun ang isolated system. Parang thermos bottle. Diba kayo, may mga thermos bottle kayo. Yung thermos bottle nyo, kapag naglagay kayo ng malamig at mamaya mainit na, hindi yon isolated. Simple thermos bottle lang yon. Pag naglagay ka ng mainit, mamaya malamig naman. So, simple thermos bottle lang yon. Hindi siya isolated. Kasi, hindi man nakikipag-interact yung tubig o yung nilagay nyo sa environment, but the energy is capable of interacting. Kaya nagkakaroon ng energy equilibrium. Diba? So, ang tunay na isolated ay pag naglagay ka ng malamig, malamig pa rin. Pag naglagay ka ng mainit, mainit pa rin. Okay? The Earth is not like that. The Earth is open and closed system. There are times that we need to open ourselves to the universe. Diba? Para magkaroon tayo ng interaction. Para tayo mabuhay. Para sun, no? Ay makapenetrate sa system. So may interaction yung Earth sa outside of it. But the Earth is somehow a closed system. Kasi self-contained tayo. We regulate. No, the Earth, baba, we produce our own food. We produce our own clothing. We don't need the help of the universe to do this. So somehow, we are a closed system. Kung bibigyan ko to ng analysis ng ano na ng analogy, a closed system is like the PBB house. 'Di ba? Wala silang interaction sa labas, pero buhay sila sa loob. Kasi they are self-contained doon. Provided sa kanila lahat. 'Di ba? Pag open system, yung free ka makipag-communicate sa iba. Okay? And the earth is an open and a closed system, but not isolated. Now, here are the 5 levels of organization of matter. Organism. Siyempre, lahat ng may buhay ang tawag sa kanya organism. Population, regardless human or not, basta magkakamukha sila, population. Saan sila nakatira? Habitat ang tawag sa kanila. Kung yung habitat na yon ay merong special place doon wherein they can do their function. They can do their role. Then that's what you call the niche. For example, I am a teacher. So, syempre, ang habitat ko is school. Kasi yun ang ko eh. Pero ano ang niche? Can I perform the function task to me sa school? Pag sinabi kong yes, then that's my niche also. But if you will going to put me in a place like hardware, factory worker, do you think
me as a teacher can function there, siguro, paaralin ko pa. Pero yung immediate, because I am trained as a teacher, hindi ako trained as a factory worker. Therefore, that is not my niche. Diba? Hindi ako pwede. Community is just like putting together different people na meron different functions. Okay? Lahat mas sila tao. Pero sa place na yun, hindi lahat ng tao estudyante. Hindi lahat ng tao taong simbahan. Hindi lahat ng tao nagtitinda. 'Di ba? Nakatira tayo sa isang lugar, pero meron tayong iba-ibang functionality. So that's community. So ecosystem, you are already familiar with that. So just an interaction between the organism and the environment. And I already mentioned this, the biosphere. Now, what are the factors that may affect population? Una-una, size. Okay, population size. So, ano bang characteristics ng mga So, factors that affect the characteristics of a population. Una, size. Bilang. So, when I say size, it pertains to dami. Okay? Now, sino yung nagko-control sa dami? Ano yung mga posibleng dahilan ng pagdami? Una, bilang ng nanganganak. Kung maraming masyadong nanganganak, dadami. Mortality, bilang ng mga namamatay. Kung maraming namamatay sa isang lugar, siyempre mababawasan ang populasyon. Immigration, pagpasok ng ibang tao sa inyong lugar. Ang immigration, although nakatingin siya internationally, but the concept here is, basta pumasok sa lugar nyo nang hindi taga inyo, that is already uh, considering the issue of immigration. Diba? Kaya kayo, pag pumunta kayo sa ibang bansa, nag-US kayo o kusamang bansa, immigrant ang tawag sa inyo. Kasi from Philippines, you transfer there. Now, what if, ba, kayo ha, yun ang tawag sa inyo sa Amerika, immigrant. Pero dito sa Pilipinas, ang tawag sa inyo, emigrant. Kasi ang ginawa nyo, umalis kayo sa Pilipinas, lumipat kayo doon. So, species that leave the land. Pag umalis ka, immigrant ang tawag sa iyo. Emigrant, kasi letter E. Pag yung pupuntahan mo, immigrant. Okay? Now, density, bigat. No, number of individuals in a population per area. Kaya tinatawag natin population density. So, gaano na magkabigat? Dahil sa dami ng tao sa isang lugar, ano na ang dinadala ng community na yon? Diba? Mas maraming tao, more dense. Mataas ang population density. Mas konti ang tao, less dense. So, bigat ang pinag-uusapan natin sa density. Ilan na ba kasi ang nakapwesto ron? Next, syempre, distribution. So, yung pagkakalat-kalat ng mga species can be random, o kung saan-saan tayo sila pupunta. Pwedeng mayaman, nandito, may mayaman sa kabila, may mahirap sa kabila. Alam mo yun, randomized. Uniform is pare-pareho ng criteria, pare-pareho ng characteristic. Okay? Parang sa isang lugar, no, tawag dito sa isang lugar, kung 50-50 lahat, 50-50, 50-50, regardless kung ano ang characteristic, mayaman, mahirap. Basta sa isang hinati-hati. So, uniform distribution. Pag clump, ibig sabihin, doon sa 50 na kinalat, dapat, kung pinagpare-pareho nun, ang karakter, 15 mahirap, 15 mayaman, 15 average. Lahat sila 50. Pero, iba-iba ang kanilang characteristics. So that can be clump. Organisms are concentrated in area. Diba? Nakakoncentrate yung mayaman, yung mahirap, so on and so forth. Okay. Now, here in the Philippines, we determine the number of the population based on PSA, Philippine Statistics Authority. So sila nagbibilang niyan.
Okay? If I will going to discuss yung population of the earth during the early times, you can see it here, no? Year 2000 ago, meron tayong 150 million. And as time goes by, after every 3 years, population rise up to 285 million. Ang dami. Next, another reason, mga dahilan pag sa mabilis na pagdami ng populasyon. So dumadami ang salat, dumadami ang mahihirap. Yan yung nakalagay sa impoverished. Yan ang ibig sabihin yan. 1.3 billion of the world people ay mahirap. Sunod, nagkakaroon sila ng lack of basics. Hindi sila marunong gumamit ng tubig, wala silang tamang palikuran, 'di ba? Kasi sobrang dami. Next, dumadami rin ang mga illiterate. At ang masakit pa nito, mga babae. Bakit? Kasi may mga katuruan na pag babae, huwag ka na mag-aral kasi mag-asawa ka rin lang naman. Diba? Pero ngayon sa Philippines, what we have is a functional illiterate. Nakakabasa, nakakasulat, pero mahina ang pang-intindi. Okay? And then, obviously, dahil sa dami na gumagamit ng tubig, nauubos pati ang ating mga water reserves. Next, sa pagdami ng tao, nauubos pati ang land areas kasi nagiging subdivision. Tama ba? Next. Okay, so next. Here, among the oceans, diba? Pati yung mga life forms natin, no? Yung mga life forms sa tubig, nauubos na rin. Diba? And nagkakaroon ng extinctions. Diba? Kasi sa sober exploitation natin. Pero ako I believe na there is always a reason why things must go to extinction, especially dinosaur. Mag-isip ka, di ba? Kung hindi magkakaroon extinction ng dinosaur, aba, tatanggapin nyo ba na ang mga pet nyo ay T-Rex? Papayag ba kayo na meron kayong may mga lumilipad dyan na Pteranodon? May mga Brontosaurus kayong kasama sa paligid. Diba? So, God created them for a reason. And God allowed them to go on extinction also for a reason. But there are some life forms that need to be conserved because it has its role. Okay? Next, focusing on Manila. In general, dito sinasabi na daytime overpopulated, pag evening hindi masyado. Nowadays, it's not anymore. Mapa-umaga, mapagabi, overpopulated sa Manila because of the presence of establishments na open lang sila paggabi. Diba? Meron the BPOs. At because overpopulated na ang Manila, majority of the population, 30 to 35%, almost half, ay nakatira na sa squatter. Okay? And according to studies, there are 83 squatter colonies. Sa Manila pa lang yan. Kung saan-saan yan, hindi ko na alam. Baka nga hindi na lang yan 83. 20% ay palaging tinatamaan ng sakit. Siyempre, pag dikit-dikit na kayo, di ba? And then, nauubos ang lupa, pati ang mga rivers and some bodies of water ay napopollute. Now, according to recent studies, the Philippine population during 1995 ay 68.6 million na. 1995 pa lang yun. Sa case ko, kagagraduate ko pa lang ng college noon. But year 2020, 5 years after, from 6
58.6 million, naging 109,581,078 million na kaagad. Imagine mo yun. Then, according to studies, sa bawat square kilometers ng lupa na meron sa Maynila or sa Philippines, 225 Filipinos ang nakatira. At ang bilis ng paglago ng populasyon ay 2.1 to 2.3% per taon. Masyadong mabilis. Here, pine-present lang dito yung location sa Philippines ng mataas, saan mataas ang populasyon. Pero dito sinasabi, sa 7,107 islands, 1,000 daw ang populated. For me, hindi na lang 1,000 islands ang populated. Marami nang na rin populated kasi especially in the 100 islands, pati yung mga island doon na dati walang tao, tinatauhan na rin. Siyempre, nakafocus tayo sa Luzon and then NCR kasi ang iniisip ng mga tao mula sa province, nandun ang ikalalago ng buhay nila. So what are the reasons? Bakit ba ang bilis ng paglago ng tao sa Pilipinas? Una, yung konsepto nila na pag malaki ang pamilya, mas okay. Ganun lang muna. Mas malaki ang pamilya, mas okay. Question number 2, question of gender. Siyempre, pag babae, sa kanila dapat magkaanak. Kahit ilan pa yan. Basta babae, dapat may anak. Kasabay sa lalaki, pag lalaki, di ba, parang patunayan mo na lalaki ka. And that's one, and in doing so, mag-aanak ka. Kahit puro pa panganay. Basta napatunayan mong lalaki ka kasi nakaanak ka. Napatunayan mong lalaki ka kasi nakabuntis ka. The other reason ay, pag ayaw mo na sa pamilya mo, aalis ka. And then you create your own. Diba? Next. Economic reasons. Magkamag-anak yung 5 at 1. So sa mahihirap, they tend to create more kids kasi nga para makatulong sa kanila sa para makatulong sa kanila sa ikabubuhay nila. But the question is, kailan pa yun magaganap? Diba? Paano yun makakatulong sa'yo kung ang number 6 ay papasok sa lot sa pinag-aralan? Diba? Kulang sa pinag-aralan. Nanganak ka, 5, 3 sunod-sunod. Di puro bata yon. Sa paano makakatulong sa'yo yon? Again, babalik pa rin sa'yo yon. Maghahanap ka ng trabaho, diba? Maghahanap ka ng trabaho para masubaybayan sila, para mapakain mo sila. But ganong katagal yun bago pa mo masabi na para tumulong sa'yo na mabigyan kayo ng pagkain, makatulong sa'yo sa buhay. And of course, religion. Sa Philippines, tayo being a highly Catholic country, we do not allow abortion. So kung walang abortion, edi syempre, anak lang tayo, dadamit talaga. Now, another reasons, advances in medicine. Aba dati, pag wala kang anak, pag hindi ka magkaanak, edi hindi ka magkakaanak. Pero ngayon, kahit hindi ka na pwede magkaanak, pwede ka pa rin magkaanak through in vitro fertilization. Diba? And syempre, kasama na yung Industrial Revolution kasi technology sa pinag-usapan. May presensya ng technology. At syempre, yung hindi aware about the proper use of contraceptives or wala silang access sa paggamit all about contraceptives. Diba? Wala lang. Go lang. So, ang hirap, di ba? Kung kulang ang pinag-aralan mo, hindi mo naiintindihan to, mga bagay na ito. So, arya ka lang ng arya. Now,
what are the impacts? O di syempre, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Syempre, food supply, magkukulang. Mataas ang environmental problem. Tataas ang level ng prostitution, drug addiction, crime rate. Kasi nag-aagawan na sila sa trabaho, nag-aagawan sa pera, at syempre, economic problem of the country. Kasi dumadami yung kanyang isusustain. Dadami yung kanyang papakainin. Health affected. Yung masyadong matao, pag nagkasakit ang isa, mabilis dumami. Dahil kulang sa pagkain, pwedeng maging undernourished ang mga tao. Masyadong matao, kulang ang mga silid-aralan. Mas marami pa yung tao sa silya. Di ba? At syempre, pag masyado rin maraming bata, kailangan mo rin ng teacher. So, spiritual and moral problem, ano bang issue dito? Pag masyadong matao, lahat na lang, pera, 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 at sila ay masyadong nagiging malaya. Kasi halos walang nagkokontrol sa kanila or hindi na sila nakokontrol kasi madami na sila. At para sila mabuhay, kailangan nila mga material na bagay. And technically, destruction of nature. At syempre, conversion of land. Diba? Nananahimik na gubat, gagawing bahay. Nananahimik na lote, agricultural land, gagawing bahay. Now, what are the indicators na ang isang lugar ay sobra-sobra na sa kanyang carrying capacity to hold people? Ito lang yan. Although ito topic ito is earth carrying capacity, but in general, these four parameters tells us, may give us indication na sobra na, lagpas na sa carrying capacity ang isang lugar. Kapag ang ginagawang pagkain ay kulang sa kung ano ang merong tayong populasyon. Lumiliit ang living space. Ang dami ng pumupwesto kung saan-saan. Wala na sa dapat na area kasi wala ng pwesto. Magkamag-anak ang food production and resources ability. Kung kulang ang raw material, paano magagawa ng food? And obviously, tumataas ang waste produced. Kasi maraming tao, maraming waste. Okay? So, these are the things that concerns about the population. Okay?